Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Hilda Ong dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay nandito po ako sa Cagayan de Oro at kasama ko ngayon si Datu Amay at kasama ko rin siya sa isa sa awardee dito sa PhilHealth Paninuhot at alamin natin kung ano ba ang meron dito sa kanilang dito sa tribal ninyo. So, Datu Amay, so far saan po ang lugar po ninyo? Yung lugar namin po, sa Misamis Oriental, mula Upol, El Salvador, Alubihid, Dagindingan, Gitagom at Libertad, yung nasakop sa aming claim. Pero lahat yan sa Misamis Oriental pa rin. Sa ngayon po, ilan po ang makakasama po ninyo? Sa amin lang, lahat ngayon, medyo marami-rami kami kasi isang siyudad at saka 4 na bayan yan. Sa estimate namin, lahat kami mga IP dyan, higit kumulang siguro mga 5 to 10,000. So kapag kayo ay nandun po sa lugar po ninyo, kayo po ba ay lagi nakasuot ng ganyan o naka-ordinary na lang? Doon sa amin, ito isuot lang namin ito pag may mga activity. Kung may activity. Pag may mga husay, may mga meeting, mga pag-asawa. Pero kung sa ordinary lang, nagsuot naman kami ng suot ng panibagong suot. So ano ang pinaka-livelihood ninyo? Paano ang pamumuhay ninyo? Sa amin, ang pamumuhay namin, kadalasan, pag yung agriculture, pagtanim ng mais, pagtanim ng saging, at saka yung lubi, at kadalasan yung sa amin, minahang bayan yan sa mina ng mga may gold, may chromite, may copper. Yung iba, sa iba, doon sa dagat, nag-isda. Kasi mula ng dagat hanggang sa bukid, sa bundok, yan ang teritoryo ng mga IP. Sa ngayon, sa bilang sa IPs po ninyo, kumbaga yung livelihood po ninyo, yung mga kinakain ninyo, lahat ay niluluto. So hindi katulad sa syudad, karamihan binibili na lang. So sa inyo, lahat niluluto pa rin. Niluluto pa rin yung tulad ng saging, kamuti, at saka yung mga lutya, yung mais, pinagiling. Meron pa iba nagagamit pa ng gilingan na bato. Yung iba may magamit pa ng lusong pag-asod ng palay. Pero kadalasan, iba marami namang magbibili ng bigas pag tagutom. Pero pag maraming pagkain, kunsitsa, sabi nila, abunda pa, hindi na magbili kasi dyan naman sa bundok ang pagkain. Kaso mahirap lang sa kalagayan namin kasi pag ang aming produkto, pag hindi pa maibinta, ang presyo mataas. Pagkatapos ng mag-production na kami, mag-harvest na, biglang bumaba ang presyo. Kaya kadalasan ng mga IP kasama namin, mga na-discourage ng magtanim ng marami. Dahil sa sitwasyon na ganyan. Sa ngayon, sa mga anak ninyo, sa mga apo na, sa mga kabataan, sa ngayon nagiging moderno na rin sila o kumbaga nasusunod pa rin ang tradisyon po ninyo? Sa ngayon, yung mga kabataan namin nakapag-aaral na. Ngunit, kami mga matanda na pag may gagawin kami mga rituals, sinusunod pa rin nila. Sumusunod pa rin sila. Ang iba, hindi na marunong magsalita ng aming sariling salita. Pero, ang iba, tinuturuan namin para maibalik yung dati na pagsalita, yung mga ugali nila, ugali ng mga tatay noon, ginagamit para tinuruan namin sila na malaman nila yung mga gamot na halaman noon, yung mga gawin ng mga katutubo, yung mga tatay namin noon. Tinuruan namin sila. Kapag kung sila, siyempre iba nasa syudad na nag-aaral,
at kumbaga, meron sila nagustuhan na hindi indigenous people, na hindi katutubo, ito ay pinapayagan po ninyo o talagang kailangan kasapi ninyo? Sa amin, sa indigenous people belongs to Higaonon, pinapayagan naman namin. Pinapayagan naman. Pero meron ba kayong certain religion? Kadalasan naman ngayon sa bagong panahon, may mga religion naman ang mga katulad namin. Ngunit hindi namin inalis yung costume and tradition and practices sa mga nuno namin. Kadalasan sa ngayon, kung hindi pa yung April, siguro mawala na yan eh. Pero ngayon, salamat kami na may April kasi nagpatuloy kami na maipamana namin sa mga anak namin, sa mga apu-apuhan namin na hindi mawala yung costume and tradition namin. Kung kayo, kung meron nagkasakit, ano ang ginagawa po ninyo? So, noon, pagka may sakit, kadalasan sa mga katutubo, hindi ipinadala sa doktor, sa hospital kasi may sarili kaming mga gamot, mga herbal doon sa taas. Ngunit ngayon, sa ngayon nandito na kami mga nakaalam na sa sinisikap namin na i-edukar yung aming mga kasamahan na kung pwede. Kaya ngayon, katulad ngayon, dinala ko ang mga katutubo kasamahan ko dito sa opisina ni Vice President Bilio Asiron. Kasi hindi naman naniniwala kami na wala ng bisa ng mga gamot namin. Diyan pa rin. Ngunit sa panahon ngayon, iba na kasi. Kasi kadalasan yung pagkain natin, hindi katulad pagkain noon. Kadalasan sa isip namin na diyan ba kukuha sa pagkain ang mga dahilan ng sakit. Kaya nga sa ngayon, gikampanya ko yun sa mga kasamahan ko ng mga IP na kung pwede, inublihin natin. Nandito naman tayo sa modernong panahon. May moderno na tayo at may... Pero ibig sabihin, kapag mild lang ang sakit, pwede pa rin doon sa herbal? Pwede pa yan. Kung mild lang, madala pa yung mga dahon ng mga halaman, mga panit yung sa mga halaman, pwede rin. Paano po ninyo nalaman na meron PhilHealth ang gobyerno natin? Kasi ang nangyari doon, noong August 2002, inibita ng kasamahan ko nang in-endorse ako hinirang akong isang Supreme Dato ng Dulungan Higaonon sa Estado Domingo. Inibita namin ang PhilHealth. Yan ang umpisa na kilala ko to si Vice President Atty. Delio Asiron. Doon namin ginaganap yun sa Amoros, El Salvador City. At nagpunta si Sir doon, talagang hindi ko inakala pumunta doon kasi mga katutubo, sino ba kami puntahan niya. Pero nagpunta siya kasama yung staff niya dito sa PhilHealth. At pagkatapos doon, pinaliwanag niya sa amin lahat ano ang mga mabuting mga kailangan namin mga katutubo. Ano ang dapat kailangan nga maging marehistro ng PhilHealth dahil kadalasan katutubo biktima ng mga sakit namamatay na lang kasi pag hindi na madala ng mga halamang gamot, sigurado patay na yan. Hindi na madala sa hospital kasi malayo, walang panggasto sa sakyanan na para pakyaw, walang pambayad sa hospital. Kaya nga naunawaan ko bilang isang Supreme Dato, bilang limbubungan. Kaya sinisikap ko, sinabihan ko yung mga IPS namin, yung mga kasamahan kong mga dato. Kailangan tanggapin natin ito. Biyaya, parang isang biyaya ito sa atin. Sa nangyari na yan, yung kulang pa kami, hindi pa kami naniwala. Dumating ang panahon na yung asawa ko na medyo nabulag na ang mata dahil yung katarata. Wala naman kami iba.
Hindi magawa, di naman madala yun sa halaman. Kasi yung mga halamang gamot na alam namin, yung huwag, yung buyo, hindi naman tumalab kasi mas grabe na. Dinala na namin sa doktor, hospital, sa Baduna. Nagpunta kami sa Baduna. Katapos, sinabihan kami ng doktor na 60,000 ang bayad bago maoperahan ang asawa ko. Nagkataon na yun na kilala ko na Sir Lilio. Binigyan niya, ang asawa ko binigyan ng PhilHealth. Katapos, dinala namin doon sa hospital. Pag abot sa hospital, tinanong kami, ano ba, may PhilHealth ba kayo? Kasi hindi, doon man dinala sa aking bata ang ina sa Madonna, private. Oo. So, sabi ng doktor na kailangan ang 60,000. Oo. Doon. Pero pag may PhilHealth kayo, 30,000 na lang. So, medyo nagalak kami kasi 60,000, 30,000 ang mawala. Binigyan ito, ibinigay yung card niya, katapos inoperahan siya. Ngayon, nakakita na. Nakakita na. Pero isang mata lang o dalawang mata? Isa lang mata. Noon pa lang, noon pa, mga 5 years until now, naopera na yung ispikas na mata niya. 30,000, dahil sa PhilHealth, 15,000 lang ang nabayad sa private. Yung anak kong isa, yung si Pingping, nasisaryan, nadala ko doon sa public hospital. Oh. Nangyari, wala na babayaran kasi ko. Nabayaran pa siya, may refund pa siya sa yung mga resibo na binili na sa labas. Kaya doon sinabi ko, ako mismo, yan ang sinabi ko sa mga... So, ikaw mismo nagpapatunay? Nagpapatunay sa kanila. Maganda ang binibigay ng PhilHealth na benepisyo. Ang laking benepisyo, ma'am. Kasi ako mismo ang nakakita ng benepisyo na di basta-basta yun 60,000 pagkatapos 30,000 lang ang mabayaran. Yan yung 30,000, 15,000 lang. Yan doon sa public hospital, walang bayad. Yes. Yan ang ngayon, marami na nakaunawa. So, marami na nakapamember? Marami na nakapamember. At last September, dinala ko doon sa taas ang mga sako po doon sa Opol. Mga more than 20 siguro. Doon sila tumatambilib na ako sa PhilHealth ngayon. Kasi inakasikaso kami. Parang masaya sila na tumulong sa mga alam na nilang walang-wala. Dato Amay, yun kasi kanina, napakinggan mo ba yung message ko? Opo, regarding doon sa mga sobrang dami na meron kidney failure. So, namumblema sila, wala sila pang gastos. So, ngayon ginawa ng PhilHealth, wala sa 2006, naging 4,000, naging 6,350. Tapos dati, 90 session, naging 150 session, 56 session. So, wala na nilalabas na pera. Pero sa inyong katutubo, so hindi kayo nakaka-encounter na nakakaroon ng kidney failure. So, sa amin wala hindi pa yung kidney failure na kailangan na mag-transplant, kailangan na mag-dialysis. Sa amin lang wala pa. Sa ngayon, sa katutubo ninyo, ano yung edad na pinaka-oldest sa ngayon? Sa amin lang sa ngayon, yung uncle ko is 91. 91. Pero magtatrabaho pa. Nagtatrabaho pa? May umapa siya. Si Dato Sayan, si Justino Mandakiton. Magtatrabaho pa. Nagbabasok pa sa Ayan. Alamin natin kay Dato Amay, ano ang na-experience niya sa PhilHealth at ngayon siya na mismo ang siya ang magsasabi sa mga kapwa niya katutubo na itong PhilHealth na magparehistro sila, magpa-member sila at ano ang nakikita po ni Dato Amay na tinanggap ba nila, lahat ba sila, nakita nila na maganda itong PhilHealth? Para sa mga kalumahan ko, mga igawunan, kung kahit niya ganyan, saan naman Ma'am
Hilda. Yan kung maikagi inyo ha, taghanggaton ko inyo ha, magpasakop kayo gayon o ipilhealth. Ta maayo man ko amin taw hadi gibakaya lugar ho mga kuha bulong taw diyan tagaon ha mga ugar o mga gamot ng kayo daw ko mga dahon daw ko o mga impamulahon taw hadi taw mapasagdahan so gahinawa ta hula lain makabulig kanitaw labi na ko awiton sa mga pasyente taw diyan ta hospital ato na ang taw manggaya na malugong makaibit kayo adagya sa lapi hari taw manggid magahom ko pagpa-opera hadi kayo makagawang tagpapadialysis hadi kayo makagawang pagbayad pa daw mga bulong pa bakit memro kayo PhilHealth adagya siya makabulig kanitaw iling kanak so asawa ko inoperan sumata din na sa 60 mil ba 30 mil na nakabayad diyan ta private bako diyan ka magpa-hospital ta gobyerno taw kuna ang bayad libre so ala ng mga sulat ko mga igaunan po dinhi ta Northern Mindanao ha ano ko inyo hari ki taghandok tagdani opisina ko PhilHealth tatagbulig siran kanitaw wala na mga problema taw ang mga IP. Ayan po ang panayam ko po kay Datu Amay at nakikita po natin ha hanggang sa ngayon ang mga indigenous people ay patuloy pa rin nila yung kaugalian nila na kung medyo mild namang ang nararamdaman nila kumbaga ang pinapractice pa rin nila yung herbal medicine which is yun naman ang nararapat at hindi naman po kung sila ay kumakain ito ay lahat ay niluluto nila. Hindi sila yun sa panahon ngayon, sa mga moderno na ayaw na magluto sa bahay. Kaya nakita, ayan, na mismo na napanood po ninyo, na sa kanila wala talaga nagpapa-hemodialysis. Wala akong ma-interview na meron kidney failure. So yan ang nakikita natin na lagi ko sinasabi na back to the basic. Yung dati na kapag tayo ay nagbabaon, may tinapay na tapos yung lutong, yung mga sandwiches, yung luto piniprepare sa bahay at binabaon ng bata. Hindi yung kakain ng mga junk food, kung ano-ano na lang ang nabibili nila sa lansangan o kaya naman sa mga grocery. Ingat po talaga talaga pinipili talaga natin ang ating mga kinakain. Katulad po sa ating mga katutubo na tingnan po ninyo ang haba ng mga buhay nila dahil ito ay nasa lifestyle. Kaya muli, nandito po kami ngayon sa Cagayan de Oro sa PhilHealth Region 10 at si Datu Amay isa din po sa awardee na nakatanggap po ng award mula dito sa PhilHealth Region 10. Magandang umaga po. Ako muli si Dr. Hilda Ong dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon alamin natin kay Regional Vice President Delio Aceron. Nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro, dito PhilHealth Region 10. Magandang araw po, Sir Delio. Yes, mayong buntag sa inyong tanan sa lahat ng listeners and viewers po ni Doc Hilda Ang. Yan po, pag-usapan naman natin na dito po sa Cagayan de Oro o dito sa Region 10, marami po ba tayo mga indigenous people? Yes, marami tayong indigenous people dito sa Northern Mindanao. In fact, ang PhilHealth po, nationwide talaga nilaabot natin yung mga vulnerable sector. Kasama na dyan po yung mga kapatid nating mga katutubo. Ako po, para sa akin, malapit din po sa puso ko ang mga katutubo nating kapatid. Nung ako po ay nasa kolehiyo, pinag-aralan ko rin po ang iba't ibang kultura ng ating mga katutubo, ang mga pamumuhay ng mga badyaw, ng mga mangyan at iba pa. Ngayon po ako ay nasa PhilHealth, ngayon po ako nagkaroon ng pagkakataon nung ako po ay na-assign dito sa Northern Mindanao na talagang makausap ang mga datu ng iba't ibang tribo. Kaya wala pa ako isang buwan na na-assign dito noong 2021. Sabi ko sa aking head sa Bukidnon kay Sir Jojo Lapus na makipag-reach out through the help of then IBP President Attorney Bert Estrada na paano mabibigyan ng PhilHealth ang ating mga kapatid na indigenous people sa mga kabundukan. At yun nga po, nagawa lang po ng sistema. Tuwan-tuwa po si Attorney Bert Estrada at yung mga iba't ibang leaders dahil nakatulong po ang PhilHealth masala
May mga nagkukunwari po silang mga katutubo ay nasala nila kung sino yung mga yon. Para yung mga tunay na katutubo ang mabigyan po ng PhilHealth coverage. At dahil po sa ating inisyatibo na yan, tayo po ay naimbitahan kasama si Sir Jojo Lapos, ang aking head sa Bukidnon, na tayo po ay naging adopted son, adopted dato ng 7 tribes of Bukidnon. Kaya ako po nga ay si Dato Salimbangon. I was anointed sa kanilang ritual. At kanina, nabanggit po ni Datu Amay na nagulat siya na pinuntahan mo daw sila. Hindi ka natakot talaga, pumunta ka talaga sa lugar nila. Ano ang nagbigay sa yung lakas na loob na pumunta? Well, nais natin pakita na sincere po tayo na ang PhilHealth binababa ang serbisyo. Tayo po ay mapalad na naimbitahan na maging dato at tayo po ay tumawid ng 3 bundok at 3 ilog. Ako po unang opisyal ng gobyerno na nakarating po sa kanilang sacred site. At doon po tayo nagkaroon ng ritual at ako po ay talagang nabigyan ng karangalan na maging adopted na dato ng 7 tribes ng Bukidnon. So far po, sa ngayon, marami na naging, at lahat sila naging member na po ng PhilHealth. Yes, patuloy po. In fact, kanina po tayo po ay umattend sa 27th anniversary celebration ng IPRA-LO. Naging kaibigan po natin si OIC Regional Director Dato Fundador Binahon ng Northern Mindanao at kami po ay mag-uusap na gawing maayos ang sistema para lahat po sa iba pa mga tribo ay mabigyan, hindi lang po sa Bukidnon. And kanina po nabanggit nyo si Dato Amay Tapurok. Siya po ay nakilala ko nung tayo ay nagpunta sa sacred site dito sa Bukidnon. At ang magandang balita dyan, siya po mismo ay pumunta sa opisina ko at patuloy na hinihikayat ang mga iba pang mga dato, ibang mga kasamahan niya sa tribo na magpa-PhilHealth dahil hindi natin alam kailan tayo magkakasakit sa ospital, na-appreciate nila ang kahalagan ng PhilHealth. Kaya siya po ay isa sa mga kinilala nating advocate. Sir Delio, ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood sa atin at mga nakikinig sa atin na mga member na hindi naman sila nagkakasakit, na huwag silang mahinayat na ay, bayad ako ng bayad, wala naman akong pakinabang dyan. O kaya sa mga OFW naman natin na nasa ibang bansa na ay sabihin din namin kailangan PhilHealth dahil meron naman silang HMO doon sa bansa nila. Pero dito sa Pilipinas, yung mga walang sakit, ano ang mensahe mo sa kanila? Parang ang sa atin, dapat isipin natin na maswerte tayo, wala tayong sakit. Alam niyo, mga loyal listeners and viewers si Doc Hildaong, kami po sa PhilHealth patuloy po namin gagampanan namin trabaho na magbigay ng dekalidad na serbisyo. Gagawin po namin lahat para maiparating ang magagandang updates about sa benefits at kahalagan ng PhilHealth. Alam niyo po, yung sentimong hinuhulog niyo po, bawat pisong hinuhulog niyo sa PhilHealth, hindi po yan nasasayang. Kung hindi man po kayo nagkakasakit dahil social insurance ng PhilHealth, lahat ng kababayan natin masasakitin ay natutulungan niyo naman. At pagdating ng panahon na kayo naman po ang magkasakit, tayo po ay nagkakaedad, dyan po lumalabas iba't ibang sakit, dyan naman po ang balik ang long-term benefit ng PhilHealth. Pwede ka po maging lifetime member kung kayo po ay retiree or pensioner ng SSS o GSIS, o kaya dahil na amyenda ng Senior Citizens Law, kayo pa rin po ay bibigyan ng libreng coverage pero pamahalaan na po magbabayad ng annual premium. So hindi natin alam kailan tayo magkakasakit at ma-ospital. Mahalaga po na ang PhilHealth benefits nyo po ay maintindihan nyo. Huwag po sana natin hintayin na tayo po ay mahiga sa banig ng karamdaman bago natin ma-appreciate ang importansya ng PhilHealth. Makikita po natin na dito po sa PhilHealth Region 10 at ganoon din po sa ibang lugar sa Pilipinas, ginagawa po namin lahat, inaabot po natin yung mga kababayan nating tunay na nangangailangan ng benepisyo. At yan po ang asahan nyo sa PhilHealth, patuloy po namin pagagandahin ang aming serbisyo at abangan ng mga bagong benefits na ilulunsad ng ating management. So yan po ang magandang balita. Ang PhilHealth po, tuloy-tuloy po kaming gagawin lahat para maramdaman nyo ang kahalagan at benepisyo ng PhilHealth.